pupunta tayo ngayon ng Burawan. Super effective. Super effective ba? Paminta. Kung gusto nyo mag-chill dyan, so pwede kayo maupo dyan. No? Kasama na yun sa binayaran. Hindi ko lang kung may bayad. So what's up mga Rads? Good morning. So ito ang inyong kay Rad TV, ang inyong kay Uncle na Piling Vlogger. So welcome sa another episode ng ating Camping Rad Venture! So for today's video nga pala, time check natin ay 6:59. So ngayon ay March 4. Pupunta tayo ngayon ng Burawan. Sa Burawan tayo ngayon magka-camping at kasama natin si Albert, ang misis niya, saka si Elisha. Siyempre may kasamang misis si Albert. Magsasama din tayo. Na-joke lang. Ayun, kasama din natin si Topo ngayong araw at tayo mag-iimis pa ng mga gamit. Medyo full tank ulit tayo ngayon. Ano? Si Albert ay dadaanan na natin sa Liliw kasi doon tayo magmumula sa from here, Santo Tomas. Pag tayo na San Pablo, dadaanan si Elisha. Then diretso tayo Paliliw. Tapos yun, diretso na tayo din sa Padre Burgos o sa Bunawan. So doon tayo mag-camping ngayong episode. At so yan. Pagka-imis ko ng gamit, baka dumaan muna ako sa Lumian at doon ako kumain. Ano? Tapos diretso na tayo para kasi dapat mga 9 nandun na ako kila Albert. No? Mas maganda kasi mapaaga tayo eh. Yung estimated time na oras ko dito sa kung sa biyahe natin nasa 3 hours. So mas maganda mapaaga tayo. So yung mga ganyang campsite naman usually pagka mga weekdays, pagka wala masyadong tao, hindi naman sila mahigpit sa check-in check-out ng mga campers ganyan. So minsan pag mapaaga or mga sabi 1 PM kasi ang check-in doon, mapaaga kasi kung mga 12 ka dumating, minsan so usually madalas papapasokin ka na doon. No? So yan, lang naman mga Rads, sana walang aberya, walang maplata, walang maaksidente. So ako'y mag-iimis muna. Ito ang inyong kay Rad. Peace out. So mga Rads, medyo meron tayong konting problema. Dahil si Elisa nga ay wala din eh, yung gamit niya nandun din eh. So yung helmet niya, hindi ko alam kung saan ilalagay. Kasi usual dito, yung mga inflatable na higaan, dito naman yung tent table, saka yung chair. Ang tent dapat dito nga eh. So kasi si Topo ay kasama natin, baka dito siya mapalagay. Ang problema naman ito, pagpapagas. My God. Disaster. Okay, bahala na, gawa na ng paraan. So yan guys, okay bag, yung tent, table, canopy, saka dalawang chair natin. Tapos ito ilalagay ko pa itong lalagyan na, dadalhin ko itong natin, lalagyan ng yelo. Tapos itong tsinelas, dito ko naman ito sinasabit sa likod. Ito natin tsinelas to. So ito, lalagay ko lang dito. Yan o, nakaganyan na siya sa likod. Tapos ito binubuhol ko lang yung magkabilang dulo sa hawakan ng top box. Yan. So yan mga Rads, ilagay na natin yung ating setup. So tingin ko hindi na naman ito bibigay, basta dahan-dahan lang tayo. No? Kompleto na tayo dito. Nandito na rin sa U-box yung mga laman ng ating gamit. Tapos ito, top box natin is puno na. Tapos ito naman yung ginawa ko. Yan. Ang pinakabuhol ko lang dyan ay ganito lang. Simple lang. Yung normal na buhol. Tapos may buhol dito sa dulo. Tapos may normal na buhol. So hindi siya makakalas. Kasi may nut, may lock siya dito. Ganoon din sa kabila. Ito naman ang problema natin. Itong bag na to. Yan. Sa unahan ko yung nilalagay. Ito namang bag ko. Pinapatong ko yan dito. Tapos magja-jacket tayo. Helmet. Ang problema ko ito. So yun guys. Ganito lang ginawa natin. Nalagay natin yung lock dito. So yan dito sa magkabilang linya nitong ating tali. So yan, kita nyo naman. So okay na din. Mukhang di naman siya matatanggal. Hindi naman siguro matutong ba ito.
Bugbog na naman ang motor natin ito. Nakaangat na eh. Pero mamaya magbabago pa naman yan kasi medyo may mga lilipat tayo pagka kasama na natin si Eloisa, ano. So yan, at least madala lang natin siya kasi hindi pa pwedeng wala dito kasi dito si Topo eh. Ito lang yung lalagyan na pwede si Topo na hindi siya malalaglag nasa pwesto na yan. So yan guys, meron pa pala tayong naging isang problema, no. Ito usually nalalagay ko kasi dito sa baba. Since kasama natin si Topo at wala si Eloisa, ang mangyayari niyan ay dito natin muna siya ilalagay. Yan ang problema natin ngayon. Gawan ulit ang paraan. So yun guys, okay na, nagawan natin ang paraan. So ang nangyari sa kanya, yan, nilagay natin tong higaan nito po para hindi magasgas masira tong ating waterproof bag na persado na. Tapos dito na lang natin siya tinali sa kabilang dulo nitong lalagyan natin ng yelo para okay na okay. So yan, ready to go na tayo. And so what's up? So yung mga rods na, tapos na tayo. Si Topo nandito na sa baba. Tayo magpapakash out lang para may panggas tayo mamaya, ano. Yan na, yung karga natin guys, grabe yan. Pakash out muna. And so what's up mga rods, no? Kakalabas lang natin ang subdivision at 7:53 na. Diretso na tayo sa Lumian, kain muna tayo at mahirap pang walang tiyan. Mahirap pang walang laman ng tiyan. So ayan mga rods, tamang-tama, oh. Kita nyo naman medyo maganda ang panahon ngayon. Medyo pinagbigyan tayo. Yan, na-traffic pa nga. And so mga rods, diretso na tayo. Hindi na tayo nakatigil dun sa kakainan natin. Meron kasing kamuting jeep na pumarado dun sa tapat mismo ng nung Lumian. Wow, hindi tayo makadaan. Wag na, dumiretso na lang ako. Bili na lang siguro tayo ng saging sa daan para may energy tayo pag na-drive. Kamote. Hinog na yun, kamote, Naglalabasan yata kamote ngayon. Ganun ba pag tag-init na? So yan mga rods, mag-shortcut na tayo para wala masyadong kamote. Yan, so malapit na tayo kay Byron, ano. So far okay naman yung tali natin sa likod. Wala naman nangangalas. So yan mga rods, nakapasok na tayo dito sa subdivision nila Byron, no. Wala nga, napagkamalan na tayong lalamove sa sobrang dami natin dala. Yan, so mga rods, nandito na tayo, mag-imis lang tayo ng gamit, ano. I-revise natin tong ating setup. And so mga rods, paalis na tayo, no. Yan, 1 bar na lang yung gasolina natin. Kailangan na natin tumigil at magpagas. Pupunta na tayo diretso na tayo ng Liliw. Yan, so what's up guys, nagpa-full tank na tayo. Medyo mahal na yung gas ngayon. Full tank natin ngayon 266 na. Samantalang dati nasa 210, 200 lang. Uy, ang ganda na nung kanilang parili na sa nagkarlan. Ang saya po ko. So yan, liliw na tayo mga rods. Time check natin is 9:32. So yan mga guys, nandito na tayo. Time check natin is 9:38. Yeah, ayos na tayo ng pwesto. Yeah. So yan guys, paalis na tayo, no? Sobrang init nga lang ngayon pero okay lang yan. At least hindi naulan-ulan, hindi maambon, mahangin naman kaya bawi lang din yung init ng panahon. So yan, kasama na natin si Albert, nasa likod si Albert, nakasunod. At meron pa tayong 70 kilometers na bubunuin. 1 hour and 44 minutes estimated time of arrival natin. Yan, kakanan naman tayo dito sa papuntang Taytay Falls. Yan.
zone area. Tapos ito naman yung Dalitiwan Resort na sikat din dito yan. Napakalawak, hindi pa tayo nakakapunta din dyan. So yan guys, pababa na tayo dito sa parang bitukang manok dito sa bandang Mayhay, papuntang Sprite Falls. Dito naman sa kanan guys, papunta naman yan ng Taytay Falls. Yan, isa sa pinakamalamig na naliguan natin dito sa Mayhay. Yan, kakaliwa na tayo dito sa Lukban Bypass Road. Malaking bagay talaga itong mga bypass road mga rods. Ganda ng kalsada, dire-diretso, walang traffic. Yan, kanan naman tayo dito sa kantuhan sa Maitong Goods. Yan, kakaliwa na tayo dito guys, papunta sa Tayaba City. Tapos dito guys, kakanan na tayo. Welcome to City of Tayabas. So yan mga rads, dito nga pala nagsisimula ng pumangit ang kalsada, puro lubak-lubak na pagdating dito sa may bandang Pagdilaw. So yan guys, mukhang gagawin na yata yung kalsada dito. Sana naman gawin na nila yung mga lubak-lubak dito, grabe naman ay. So yan guys, nandito na tayo sa may kantuhan sa may paglilikuan sa kanan. So yan, kakanan na tayo dito guys at malapit-lapit na tayo. Hintayin na lang natin sila Albert dito sa kanto. So yan guys, bumalik tayo na, tapos nandito na ulit tayo sa may kantuhan. Akala ko kung paano na si Albert, ang tagal. Lang pala nagpagas. So yan, nandito na ulit tayo sa kanto. So yan mga lods, nakakita tayo ng tindahan dito, kaya mamimili muna tayo bago pumunta doon sa pinaka-resort. So yan guys, bibili lang tayo dito. Sayote na may tuna. Ano? Oh, yan. Ginisa. Pre! May tubig na kayo? Hati na tayo 7 liters. Sige po, isa po niyan. Bali 110. So yun guys, kompleto na yung ating pinamili para sa lulutuin nating ginisang sayote. Tapos magluluto ako nung niluto ko nung dati na Lucky Me Chicken na ginawa ko sa sopas. So yan, kompleto na. Bigas na lang ako lang. Wala nga pala tayong bilhin bigas. So yan mga rads, nandito na tayo sa papasok sa sa Burawan. So meron pa tayong 17 kilometers na kailangan bunuin. Nasa 29 minutes na lang ang biyahe. Tapos ang kulang na lang namin ay yelo. Doon na lang kami bibili sa malapit doon kasi minabilang kami doon. Kami ay ako ay nagpunta nagcamp kami sa Isla Chica. May nabibilan naman doon sa labas. So andar ka lang na konti, mumotor ka lang na konti. Ganda ng ilog. Ganda ng tubig, parang linaw. Pwede na siguro dun So yan mga rads, yung kaliwat kanan natin is dagat na. Tapos dito kayo makakabili ng mga seafoods, mga alimango, sugpo. Kaya may mga nagtitinda dyan sa gilid madalas dyan Lalo yan sigurado pagka weekends or kaya naman pagka peak season. Yan dito sa bandang dito, yan sa kaliwa na yan. Yan dyan madalas siya may tinda sa mga mahilig sa seafoods. Yan yun, mga fresh na seafoods. Tapos ito na yung tulay na nagdudugtong sa mainland sa Burawan Islands. Yun, ang ganda talaga ng bundok na yan Ang ganda ng korte niya, maliit lang siya, tas hawan. Para siyang burol. Yan, so yan guys, pagdating naman sa kantuhan na to ay kakaliwa na kayo dito sa may tulay, buhangin yata kakaliwa na dito papuntang Isla Chica at Burawan.
So yan, dito nga lang guys, medyo may mga party pa na pangit talaga yung kalsada, yun. Yan, kaya dahan-dahan lang kayo dito, yun. Ayan, malubak. Tapos yan, dito kayo dadaan sa may court. Yan, diretso lang kayo dito sa may court na to. Sunsunin nyo lang ang daan. Kita na dito yung dagat, oh. Yung mga taga dito sawa na sana, sawa na maglangoy dyan. Ang ganda ng dagat dito. So yan mga Reds, tama-tama yung tansya natin ng oras kanina. Sabi ko, kay usap kami ni Albert kahapon, yung tansya ko makakarating kami ng mga 12 dito. So kung mapaagaman at mapuno yung pinaka area ng maganda doon, meron tayong isa pang pwedeng beach campsite na pwedeng puntahan dito, medyo sa kabilang panig nga lang ng isla. So ito na guys, dito na tayo, papasok na tayo dito. Let's go. Burawan. So yan, ito na tayo guys. Yeah. So yan guys, nakarating din kami. Sobrang init. Yeah. Yan, so what's up guys? Doon pala tayo pupwesto sa may banda doon, ano? So pwede daw doon dalhin yung ating mga gamit. Tapos ang kanilang 10 pitching ay 220 at ang kanila namang entrance per person ay 200 pesos. Tapos yan, pagpunta nyo dito, walk in, kayo ay maglalag muna, lalagay nyo yung inyong pangalan, contact number, saka plate number ng inyong sasakyan, motor, ganyan. Tapos pwede na kayo mamili kung saan kayo pupunta. So yan, ngayong pumunta tayo dito ay weekdays, so medyo hindi ganun sobrang dami ang tao. Pero expect nyo pagka weekends yan, naranasan na namin nung isa peak season, grabe, punong-puno to. Wala na kami na pwestuhan. Bayad na ba pare? Mamaya daw. Sige, sige. Yan, mamaya na daw pala ang bayad. Okay. So yan guys, magbababa muna tayo ng gamit at para makapag-setup na. Dito pre, sa tabi natin. Okay din eh. Pwede din eh. Makapag-setup na kami ng mga gamit natin. Si Topo ay nauuhaw na rin yata. Buksan muna natin tong ano. Ayan. So yun guys, may purpose pala tong dalawang piraso nyo na ano, na ulo. So itong malaki, pagka ikaw ay magde-deflate. Ito naman pagka yung maliit, pagka ikaw ay magpapahangin. So yun pala ang purpose nya. So yan guys, time check natin 1:48 na. Hapunan na tong ating maluluto. Luto tayo ng ginisang sayote. Yan. Yan nga pala guys, nakakalimutan natin magdala ng sangkalan. Ito lang tuloy ang ginamit natin, yung ginagamit nating plato. So dahan-dahan na lang para hindi mahiwa. Yeah. Kaya magluluto na tayo guys at hinugasan na itong ating sayote. Yan. Guys, magluluto na tayo. Hindi na natin sunugin. Saka ng dami. Lagyan natin ang tubig para hindi masunog sa ilalim na.
Takpan muna pala natin. Luto natin konting patis. Tapos syempre asin, konting asin lang. Tapos paminta, konti lang din. Hayaan natin lumasa. Hindi natin mahalo, masyado madami pala yung ating sayote. Kung ano agad masarap, hindi pa luto eh. Takpan muna natin to. So yan mga rads, kumukulo na to. Pwede na natin lagyan ng magic syrup. Tay lang muna. So what's up mga rads? So ito ang inyong kay Rad na. Time check natin ay 2:21 ng hapon. So yan, nagluluto na tayo dun, ano? Niluluto na natin yung sayote. Hinintay na natin, kumulo na yung sayote. Lagyan natin ng recado. Tapos mamaya ihulog na rin natin yung century tuna. Lumayo lang tayo ng konti dun, ano? Kasi may nagsa-sound trip. Makaka-copyright yung ating video. So yan, pagkatapos magluto din, sinaling ko lang naman yung kanin natin at gawa ng iisa naman yung kakaunti yung lutuan natin. Hindi kasi dun sa parang maliit na kawali yung sayote. Doon ko na rin niluto yung sayote sa pinagsaingan. Tapos sinaling ko na lang yung kanin. Konti na naman kanin niluto natin para medyo less rice tayo ngayon. Tapos more on ulam at gulay yan. So ganyan. Yan, balik muna ulit ako doon. Tuloy-tuloy ko lang yung pagluluto natin. A few moments later. Okay guys, bibili lang kami ng yelo. Mga ano, matang pink. So yan guys, tayo bibili ng isda. Yelo dito sa kaliwa daw, kaliwa. Yan, dito ang daan. Oh, elastic oh. Para sinaunang batya. Oh, vintage na yun kay Boss Toyo pag nilinis mo. Ay, baka dito pa. Doon tayo napasuot. Kaya may tindahan ba dito? Walang yelo dun eh. Dito pa. Dito pa. Ay, ako, wala tayo yata. Kaya meron po yung yelo dyan. Tao po. Ay, yun. Yelo. Bibili ba tayo soft drinks, pre? Gusto mo? Isang 1.5 ba, no? Ay, sige lang po. Kain tayo mga rads. Sayote, tapos tinola. Tinola. Finally, tinola na talaga. Tuloy na. Pre, kawa kayo to Sa pagkakaluto ko to pang restaurant. Akin yung toto. Saan? Ay, dito palang tindahan. Tinda pa kayo mga alak dyan? Opo, may gin po, may Alfonso. Mga San Miglite po. Mojito, yeah. San Miguel. Uy, hindi ka nagpaano, San Miguel? Wala pa pong stop? Apple na lang po. San Mig Apple? Ano? Magkano po yung San Mig Apple? Budweiser, 70. 70. Yung Budweiser po na? Ganun din po. 70 din. Nandito palang tindahan. May ano po kayo tinda? Meron din po. 10 ang isa. Ayun. Sa labas pa kami nakakabili na ng pala din eh. Sige po, salamat po. Sige sir, thank you. Thank you po. Tapos dito may mga tambayan dito. Maganda rin siguro dito pag sunrise. Saka siguro pag gabi pwede tumambay dito. Saka ang ganda ng landscape to. Grabe. Ngayon ko nakita to Ito nyo guys. Ako rinig ba ako sa camera kasi wala akong mic eh. Nihibang ko kasi pamabasa. Grabe yung landscape nitong bato na to. Parang nakapatong lang. Parang anytime malalaglag siya. Lupit kita sa camera. Lalapit ko. Ano? Tignan nyo kung gaano kalaki yan. Nakapatong na bato dito. Lupit. Tapos ito bundok na mga kahoy-kahoy na yan dyan. Ito guys, ewan ko kita pa sa camera no? Kakaiba parang sinaunang creature. Ayoko. Baka gumalaw, nakakatakot. Hello guys, yung mga swimming nyo, nasa GC pa rin. Yung aso, nakapag-swimming na. Lugi dyan din ako kanina. Lugi kayo.
Yan, what's up mga rads? Time check natin ay 7:38. Ulam natin ngayon ay ano to? Longganisa. Meron tinola pa, saka yung tuna na natin na luluto. So yan. Matatapos na tayo. Nakalimutan ko mag-video yun. Matatapos na tayo kumain. So marami pang tirang kanin. Kain tayo guys. So what's up mga rads? So nandito pa rin tayo sa Burawan. Kasama natin si Albert G. Yan, saka si Leisha, yan si ano naman nandun sa loob. Maglalaro tayo ng unggoy-unggoyan ano. So ewan ko sa mga batang 90s ko alam lahat ng unggoy-unggoyan no. Kakaunti na nakakaalam nito, nakakaunti nakaka-relate. Pero napakasimple lang ng mechanics. Gagawin mo lang, papamigay natin yung baraha, magtatago tayo ng isa. Tapos yung isang yun, ayun ang tinatawag ng unggoy. Tapos yung unggoy na yun, tatabi mo ganyan, syempre ang baraha, pares-pares. Tapos pagtapos na yung pagbibigay ng cards, tatanggalin nyo yung magkakaparehas na dalawa-dalawa. So yun, tapos kung sino yung, kung kanino matira yung isang kaparehas ng tinago natin na unggoy, siya yung matataya. So pero lagyan natin ng konting drill, meron tayo ditong uling. So mangyayari dito, kung sino yung unang matapos o maubos yung baraha niya, ay siya yung pinaka parang magiging hari natin. Yung hari siya ang magpaparusa dun sa magiging unggoy. Na ang gagawin is papahida ng uling sa mukha. Depende na lang, bahala na sa usap ng hari sa kanong unggoy kung saan napupunasan ng unggoy, anong hari pala yung unggoy sa mukha no. So yan, start tayo. So ayan, tatlo muna tayo. Habang kami ni paring Albert ay nagjujuice. Natin, ano bang gagawin ko? Tatago ng unggoy muna. Okay. Tago. Sino mo nang mamimili? Labs, ka na muna mamili ng unggoy. Tago mo, huwag mong titignan. Nakita ko. Ay, nakita mo? Tunay? Ay, tunay? Ulit. 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 Bawal makita yun kasi malalaman mo kung ano yung magiging unggoy. daming chichiburit. Sige, yan. So yung pinakamarami siya yung unang bubunot tapos papaganon tayo. Kanino kaya? Ay, alam kong hindi ito yung sigurado. Yun. Mauna ako matatapos. Bubunot ka kayo. Ako yata unang unggoy Wala na. Finish. Oo, nga. Malas. Pre Albert, ikaw na. Unggoy. Ay. Ay, wala. Tres. Okay. Hindi ganun na mangyayari ha. Ano ang mangyayari? Game na yun. Dito, lapis. Walang plakit. Balasa. Yo, wala. Para. Saan mo gusto? Isa lang. Isang ano? So guys, dinadaya na ako. Ako na naman. Kita. Pinahidan ako kanina. Kagantid na ako. Super effective. Ba? So yan guys. Isa na lang ang natitirang baraha. So yan. Sino magwawagi? Ay, gito na yan. Sinasabi ko na yan. Akala mo, matadala mo ako. Nakaganti na naman tayo. Pangalawang ganti na, pare. Sa kabila naman. Ako after dapat. Ay? Kuya na. Yaman na. Ay, ganyan talaga. Ayan guys, nagkamali kami ng punas kanina. No? Si Milabs pala dapat magpupunas. Ako nakapagpunas. Dahil ako nanalo ngayon, si Elisa naman magpupunas. Okay, pre? Handa ka na ba? Mukhang may magiging maligno ngayong gabi. Handa ka na ba, pre? Pag-live. Sayang. Bubunot. Ikaw Umunot ka! Kakabunot ko lang. So yan guys, kami na naman natira. Sino kaya magwawagi? Titignan ko sa mga mata mo kung ano numero ang aking makukuha. So tingin ko, ay, yari ka na naman, pre. Parang may daya ka. Parang di adaya ko itong kasawang to.
Apat na sunod na si Albert. Lugi. Ang tao. Wala na paglagyan. Ako yun. Oh, pre, sige, pre. Palimang talo na ni Albert. Pinagkakaisaan ako ng mag-asawa mo. Labs, game na, game. Ay, ako pala. Sumunod na magdadala ako sa sarili kong baraha. Minsan hindi nakakulay eh. Oh! Ang kapal ah. Mahal na mahal ka talaga, pre. Yung nauna. Basta isang slice lang ganyan, isang slice. Kung gusto mo, pagka-slice mo hanggang paa. Akala ko madadali na ako. Yan, para kang bagong Ash Wednesday na. So yan guys, imbis na ipagtanggol ng asawa, lalo niya pang nilubog sa hinagpis. Para pantay daw. Yun, ang laki. Nadaya tayo. Di ba mo papayad? Si ano? Oh, makakabawi ka na. Nadaya tayo guys. Kinaskas niyo na ba to? Sa kabila, para bonakid. Bonakid na ako eh. Malagi sa... Nakakapal kasi ito ko eh. Oo, grabe. Imbis na tulungan, makaganti, tinulungan umitim. Pare, hindi ka nangitim pare sa araw. Sa uling. Kamit ka na lang bukas. Kamit ka na. So yan guys ha. Kikis-kisin ko isang oras. Kikis-kisin muna para mas effective. Yan. Hindi nga sa mata mo. Oh. Yan, para... Ayun ang sinasabi ko si Albert, kaya pinaranas kung ikaw ang bumunot kanina. Kasi last mo na yun. Oh, game. Pahid. Ako magbabalik lang bukas. Pahid. Okay, bagong hasa. Bagong hasa po ang ating uling. Sa baba, bigote. Bigote. Ay. Sa ilong. Ay, si Hitler. Parang sumabit yung kulangot. So yan mga rads, ito nangyari sa atin. Laro tayo ng unggoy-ungguyan. So sino matalo? Siya yung papahiro ng uling. Yan, mukha tayo nabugbog. So tapos tayo. 12 na sa akin. 12:24 na yung oras. Medyo nag-enjoy tayo din. Oras tayo hindi ko na alam kung saan anong oras tayo simula eh. Mga ilang oras din tayo naglalaro nito. So halata naman nakarami na tayo. Pinakabugbog si Albert. Ang dami. Sure na hindi. So yun guys, ito nga pala nagwagi. Albert, what's up? Yeah! Ito nga po. Ito, umabol. Ayan yeah. Buti na lang ako, wala. Wala nang paglagyan. Kakaunggoy-unggoy, sinabi na matulog na kasi. Ito guys, talo ako. A few moments later.
Carrots. Noodles. Lagay na ang noodles. Paminta. Paminta. Ayan, what's up mga Rads? Luto ng ating sopas Lucky Me. O, di ba? Kasi, sando pa siya. Yeah. Ako wala kayo ano ha? Subukan natin itong ating luto. Sarap. A few moments later. And so what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle ng Piling Vlogger. So time check natin is 8:10 na ng umaga. So March 5 na, 2026. So nandito pa rin tayo sa Burawan Islands. So yan, papasyal ko naman kayo dito sa lugar na para kung halimbawa na gusto niyo pumunta dito is at least magkakaroon kayo ng idea. No? So yan. So ito yung bukana niya. So doon kayo papasok. Ito yung bukana. So ito usually parking yan. Ito parking din to pagka peak season. Pero pagka hindi naman peak season, ang parking nila ay doon sa papasok. Tapos ito nakalagay na dito sa bukana yung mga safety and security guidelines nila. Yan, parking din yung pagka sa mga moto camping. Actually hanggang doon pwede car camping. So yan. Ito yung pinaka-reception. So, dito kayo maglalag ng inyong pangalan. Pinaka-guest guardhouse, guest entrance. So, dito kayo maglalag at magsasabi kung ano yung inyong kung car camping o moto camping kayo. So, yan. Tapos pasok kayo dito, makikita nyo na kagad yung ibang guest. So, yan mga Rads. So, dito yung mga ibang nakaparadang motor. Hanggang dito, pwede itong parkingan. Tapos ito naman mga moto camping. So, alam ko dito ang pinakahuling line-up parking. Tapos ito naman yung ating mga motor ni na Albert. Motor ni Albert, saka motor ko. So yan, ito yung tent natin na nakalagay dito. So yan, ganyan siya kalawak guys. So, yan, makikita nyo, meron din doon, yan. So yan dito, tapos ito. Yan, ganyan siya kalawak. Tapos yung sand niya naman, pagdating dito sa part na to, pino siya. So yan, white. Kung titignan mo sa white sand siya, tapos pino, may mga bato-bato. Sa tubig niya naman, medyo clear din siya. So dito sa babaw, kitang-kita mo na agad yung ilalim. Pero pagdating doon parang naghahalo na greenish blue. So yan, no? May mga lumot-lumot, yan, ganyan. So natsimpuhan natin ngayon na parang wala masyadong jellyfish, no? Pero may season dito na maraming jellyfish. So pagka maraming jellyfish, so dito lang kayo sa medyo mababaw na maglalangoy. Tapos ito nga pala, may 3 station sila dito. Ito yung station 3, meron dong station 2, tapos doon pa meron pang station 1. So hindi kayo mag-worry kung halimbawa peak season kayo magpunta o mahal na araw. So pwede kayong dumiretso doon kasi actually napuntahan na namin to dati. Nung peak season, mahal na araw kami pumunta, so maraming tao. Ang nangyari puno na dito, as in, diretso yan, puno na. Doon kami napunta sa station 1, so doon yung merong pang slot. Kaya yun, mangyayari, doon kayo pupunta pagka halimbawa na puno na dito. Tapos may bayad lang yung bangka, parang almost 100 lang yata, 100 pesos. Pero balikan na yun, 2-way trip na siya. So, yun, dadagdag lang kayo ng 100. So, yun ang ano sa kanya. Tapos yan, pakita ko naman sa inyo yung lababo, CR. So, yan, let's go. And so yan mga Rads, nandito na tayo, no? So meron silang 3 CR dito, isang male, isang female, tapos isa walang label. So siguro baka pang PWD. Tapos dito naman yung may 3 shower sila kung magsha-shower na kayo, no? Yan. Tapos ito naman guys, katabi ng CR at actually nasa likod pala. Nandito naman yung lababo nila. Yan. Ito yung pinakalababo nila. So okay naman, medyo may bubong.
Tapos, check natin yung tubig, no? Ayos, medyo malakas din ang tubig. Tapos ito, pwede kayong mag-ihaw din dito kung gusto nyo. Pero may mga ihawan din doon sa banda doon, ano? And so, guys, balikan natin yung CR doon. May tao pa. Ito, may mga room sila dito. Fan room 1. Tapos, fan room 2. So, basically, siguro may electric fan lang dyan. So, ayun yung mga rooms nila na may electric fan. This way to CR. So, may CR din dito, no? So, check lang natin. Pwede naman sigurong dumiretso. Yan guys, hanggang dito may mga rooms sila na pwedeng arkilahan, no? Yan. Ito yung mga rooms nila. Kulay green. Bagong ginagawa pa lang pala. Tapos doon may CR din sila doon. So, maraming CR. So, dito pagka mga nagrenta ng room, may parang hiwalay na CR. Para hindi na maglalakad ng malayo doon, ano? Tapos ito, meron din silang mga air-conditioned na kwarto. So yan, pwede kayong mamili diyan. Tapos maganda yung ano dito, yung meron sila dito parang Bermuda grass ba tawag dito. Meron sila dito yung area na madamo. So maganda yan para nature na nature, ano. So yan, tapos paglampas doon sa mga kwarto doon, meron pa rin mga kwarto dito, no. Tapos dito parang meron sila ditong basketball to, volleyball court, oh. So pagka pwede kayo diyan. May dala lang kayong bola. Siguro meron naman nahihiram diyan na bola o na arkila. Hindi naman sigurado kapahalan. Tapos dito sa bandang dulo, makikita nyo naman yung kanilang kantin or tindahan. Yan, so kantin, tindahan, parang gano'n na rin. So meron sila dito mga tindang chichirya, mga pangluto, mga condiments, mga soft drinks, ganyan. Mga beer. So pwede kung gusto nyo mag-chill dyan, so pwede kayo maupo dyan, no? Kasama na yun sa binayaran nyo. Hindi ko lang kung may bayad. So yan, ito yung pinakadulo. Puntahan natin. Tara, saan tayo? So, ayan guys. Actually guys, dito sa malapit sa may tindahan, nakita namin kagabi, naglakad kami dyan. Ano. Ito yung isa sa pinakatahimik na spot dito. Ewan ko lang kung kasi walang nakapwesto dun, ha. Pero ang tahimik dyan kahapon, parang ang sarap dyan maglagay ng tent, ano. Ang ganda nito, ah. Tapos meron pa siyang magandang puno. Ito yung sa mga magandang puno na pwede nyo ilagay sa sa mga gantong resort, beach resort, yan ganyan, oh. Sobrang lalapad ng dahon niya, kaya mabibigay niyang lilom talaga marami. Kaya hindi mainit. Tapos itong batong to, ang ganda, oh. Nung parang pagkabundok niya. Ganyan yung mga nakikita parang sa sa Palawan, ganyan. Ganyang klase. Tapos ito may mga malalaki dito na na bato. Tapos ito medyo medyo mababa pa yung tubig. Tumataas yan kasi nakita na yung dalawang bato na yun. Kahapon kasi medyo halos lubog na yan, eh. Tapos ito, kung lalakarin nyo to, actually kaya nyo naman pumunta sa Station 2. Ang Station 2 nandyan lang sa gilid. Station 3, dire-diretso lang. Ganun lang, magkakadikit lang yan. So, ang naghihiwalay lang sa kanila is itong mga bato na to. Yan, so ayan mga rads, oh. Ay, may aso na nga dun, oh. Kaya niya lumiband dun sa Station 2. Yan, ayun ang Station 2. Oh. Ayan. So, based on my experience sa Station 3, no? Ano lang sila, medyo isa lang yata o dalawa lang yung CR doon. So, isa yun sa naging mga problema natin nung tayo naapunta doon. At doon tayo nag-camp. Ayun lang. So, medyo pila talaga. Ewan ko lang dito sa Station 2, no? Hindi pa tayo nakakapunta dyan. Station 1 at Station 3 pa lang ang napupuntahan natin. Yan, so what's up mga rads, no? Nakaputol na pala yung video natin at wala na tayong storage. So, ito, pakita ko naman yung CR. Yan, ito yung CR sa dulo. So, ito yung CR nila. So, maayos naman. So, may isang upuan dito. Ang kulang lang ay wala silang sabitan ng mga damit. Tapos, malinis naman niya siya. And then, ito isa sa mga pinakamahalaga. Siyempre, check natin. Malakas din naman ang tubig. So, yun sa mga pinaka-importante, no? Malakas ang tubig. At ang flush na. Ayos ang CR. So, ayun lang guys. At siyempre, napuno na yung ating memory. Mga susunod na video na ipapakita ko sa inyo ay magmumula na sa ating cellphone. Mabalik na tayo dun sa ating tent.
So, what's up mga lads? Ito ang inyong Kuya Radano, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So, time check natin ay 5:56 na ng hapon, March 6. So, yan, kahapon galing tayo ng Burawan, ano? So, nalobat na rin yung cellphone ko nung umaga eh. Di pala. Na-pull pala yung memory, hindi nalobat ang cellphone. Na-pull yung memory natin sa Insta360, no? Kaya hindi na rin tayo nakapag-video nung pauwi na. Kasi wala na, full na. Wala pa tayong extra na memory card, ano? So yan, bigyan natin ng Brad Rates itong Burawan Islands na hindi naman actually first time, pero ito yung first time natin na na-vlog yung mismong lugar. Kasi nung una nating punta doon ay doon tayo sa Station 1. So kung nakita nyo naman sa video, hindi ko pala napakita sa video. Nasabi ko lang sa video yung na yung Burawan ay merong tatlo, hindi ko alam kung hanggang kailan pero tatlong station 1, 2, and 3. Yung unang napuntahan natin dati na peak season yun, sobrang daming tao, ay station 1. Tapos yung atin naman pinagkabingan ngayon is yung station 3 nila, which is yung pinaka the best na spot kasi pinakamalapit sa parking, malapit sa magandang maayos na CR, at malapit sa mga tindahan. Yan, malapit sa tindahan. Sa mismong mismong main, kumbaga, Station 3 yung pinaka main nung Burawan, ano. At doon kasi sa Station 1 ay medyo parang iisa ang CR, kaya medyo mahirap pag pag nagsabay-sabay kayo. Saka parang ihilang yata ang pwede doon sa CR na yun. Hindi ka pwede dumumi, so ayun, mahirap. Tapos yan, bigyan natin ng ratings to, no? I-rate natin based on our own experience. So, hindi ko naman sinasabi na 100% accurate to sa qualifications nyo. Ito ay base lang sa na-experience natin dun sa lugar, no? Nung time na to, which is March 5. Mas tayo ay March 4 to March 5. Tayo doon, 2 days and 1 night tayo nag-camping doon kasama si Albert G ng YouTube at Facebook. So follow and subscribe niyo yung kanyang mga accounts. Siyempre kasama namin mga misis namin. So pagdating pala sa mismong pagdating doon sa daan, actually medyo accessible na itong Burawan, ano, kasi maganda sa kanya is matagal na naman panahon na nagkaroon na ng tulay doon from mainland to Burawan Island. So yun, kaya accessible na talaga siya. So hindi mahirap ang daan at medyo kalsada na naman. Actually, kalsada na yung papasok. Medyo may party nga lang na basag-basag yung kalsada, pero hindi naman siya ganun kahirap. Sa totoo lang. Sa sasakyan, pwede rin. Goods din sa sasakyan. Kahit mga sedan, pwede din. So pagdating sa daan, goods naman. Siguro mga 8.7.10, ano? 8.7 out of 10. So, goods naman siya. Passable naman na passable. Hindi nga lang sobrang ganda. Pagdating sa mismong isla, papasok. Hindi sobrang gandang daan, pero passable siya. Kasi, sementado naman yan. So, yan ang kagandahan. Pagdating naman dun sa, reach natin yung CR, lababo. Sa CR at lababo, hindi siya yung one of the best na makikita mo o ma-experience mo. Pero, maganda, at least, functional naman, no? So, ayos naman yung tubig. Yung sa lababo may partial na bubong naman siya. At yan, kasi nyo medyo mahingi lang yung mga bata sa likod doon. So, partial na may bubong naman. So, in case na umulan naman, medyo may sisingulungan ka naman. Doon sa lababo nga pala, nandun na rin yung ihawan. At although may ihawan naman doon sa ibang station nung Burawan, ano. So, meron din doon sa lababo mismo. Malakas ang tubig. So, syempre, depende yung linis naman. Nasa mga campers na rin yun. Tapos yung sa CR naman, meron lang, actually, hindi naman siya big deal. Meron lang part na meron lang slot na yung sa panlalaki walang ilaw. Pero siguro baka papalitan naman ng bumbilya nila yan. Malakas naman yung tubig doon sa Burawan. Problema lang, wala silang malit na bagay lang yung sabitan, pero malaking contribution yung pagdating sa mga campers, mga naliligo. Wala kang pagsabitan ng mga damit mo, ganyan, patungan, yan. Okay naman yung CR, siguro siyempre more on, may mga improvements pa na pwedeng i-apply, pero ano naman siya, siguro din papasok doon sa 8.6 out of 10. So recommended pa rin naman, okay pa rin naman. So bago naman yung mga basin nila, yung pinaka bowl, bago naman, kaya okay lang. Tapos pagdating naman dun sa place, so sa ganda ng lugar is siya, medyo talagang maganda.
Saka lalo pag makikita nyo sa Facebook yung mga pictures niya, mga videos. So talagang doon pa lang sa videos medyo 10 out of 10 eh. Pero pagdating naman dun sa ano nga lang, ang ano lang dito is yung sa tubig niya. Tubig ng mismong beach, no? Hindi siya ganun ka-clear yung water, no? So, yun, hindi ganun ka-clear yung water. Sa pagkakaalam ko, may season na nagkakaroon ng parang mga jellyfish. May mga instances na makaka-encounter ka ng mga jellyfish dun sa tubig. So, siguro sasabihin naman ng mga tao yun doon kung medyo season na ng jellyfish dun sa area, no? Tapos, pagdating naman sa buhangin, talagang ano siya, maganda, white sand. Tapos yun, syempre, ano naman dyan, pag may maintain is pagdating sa basura lang naman ay lang sa magiging problema natin, no? Depende na rin yun sa mga campers na aabutan nyo. So syempre, as much as possible, clean as you go, no? Leave no traces, kumbaga. So ayun lang, pero yung sa lugar maganda siya, talagang beach camping, moto camping o party ka, sige, magandang lugar. Tapos may mga spots siya na tahimik. So syempre depende na rin sa mga katabi nyo. So doon na sa time na nagpunta kami ngayon is medyo maingay lang kasi maraming nagsa-sounds. Yung isang katabi namin na parang matagal sila doon siguro kasi nung dumating kami sila nandun na sila, so mga 3 days 2 nights sila doon. Medyo medyo malakas lang yung sounds nila, no? So ay lang naging problema natin na actually hindi naman siya problema, syempre kanya-kanya naman kasi ng trip. So syempre pagdating sa kung kayo ay yung mga camper na medyo katulad ko nagka-camp ganyan, moto camping, huwag kayong mag-expect ng tahimik na lugar pagdating sa mga beach resorts. Usually pagka may resorts na sa pangalan, matik yan, party ang hanap ng mga nagpupunta dyan. So kung gusto niya ng tahimik at tahimik na lugar at payapa, syempre doon tayo sa campsite, no? Campsite talaga number 1. So ayun ang kaibahan. So pagka alam niyo na may resort yung pangalan o beach, usually mga beach talaga yan party places yan na pupunta party people. So sounds, mag-iingay, kwentuhan. So ganun talaga. Tapos pagdating naman doon sa pinakalugar na hindi pa pala natin na-rate kung saan tayo napunta. So pagdating naman doon sa pinakalugar, i-rate ko siya, nagpabagsak lang na konti sa kanya yung quality ng tubig So kung ang tubig doon katulad doon sa Ilihan, Batangas, na talagang quality, kung napanood nyo sa vlog natin, sobrang linaw. Tapos hanggang dito mo pa lang yung tubig para ka nag-snorkeling kasi pag may goggles ka, kita mo na talaga may mga corals na quality. Tapos maganda sa kanya, may mga iba't ibang kulay na ng isda. Actually may mga nakita ko pa na parang flounder fish, yung flat na fish, yung nasa one side lang yung mata. Tapos may mga starfish na sa gilid. Syempre ingat ka lang disaster sa sea urchins. So yun, isa sa mga the best yun, Ilihan. Pero balik tayo sa Barawan, ayun lang nagpabagsak sa kanya yung quality ng tubig, pero overall naman is maganda. Tapos may mga puno na pwede mo pag-anuhan ng hammock, or kaya naman may pagtalian mo ng rope para sa mga tarp mo, canopy, ganyan. Bigyan ko siya dito ng still recommendable pa rin, bigyan ko siya ng 8.5 out of 10. So pagdating dun sa pero kung malinong tubig nun, pasok palo ng 9 plus yan yung rating ko dyan. Kung talagang maganda yung quality ng tubig. So hindi ko lang alam kung kung sa time lang namin na gano'n yung talagang may part na hindi malinaw. Kasi pangalawa ko nang punta doon nung una parang medyo greenish ganyan, pangalawang ganun pa rin. So hindi ko alam kung may season o sadyang malas lang nung mga time na nagpupunta ako. So yan, comment daw below na lang, no. Tapos sa customer service naman, pagdating sa mga empleyado, so medyo bihira naman akong nakausap na empleyado doon lang sa pagtatanong, sa pagbabayad, tapos doon sa pagtatanong doon sa kantin, sa parang grocery, may tindahan kasi din doon So mabait naman sila, palangiti din, sa lalo si kuya yung pinagbayaran namin, palangiti, alokay mo ng pagkain, kaya kain, nakangiti siya, ganyan, mabait naman, okay naman. Saka strict sila doon pagdating sa bonfire, bawal pala mag bonfire dyan. So buti tinanong ko agad, kasi syempre camper, gusto isa sa mga natin parang chill na chill mode na pag naka-bonfire So yan, at buti tanong natin, bawal daw, strictly prohibited daw doon. Tapos may nag-bonfire nga isang group na katabi lang namin, nagsindi sila ng kahoy. Strict sila, pag nagsabihan agad, mabilis silang dumating. Tapos yan, yung overall naman, actually pagdating sa overall, pag pinagsama-sama, siguro pa rin naman siya, pasok ng 8.5 mga ganun, 8.5 out of 10. So ayun lang naman,
So, ito dinugtong ko na lang yung ano na to kasi nga napuno na memory natin. So, yan, kung nandito ka pa sa part ng video na to, is maraming salamat at huwag magkalimutan mag-follow sa ating Facebook page na Kuya Rad TV at YouTube channel na Kuya Rad TV. At ano lang kayo, abang lang kayo sa mga susunod na camping adventure ng inyong Kuya Rad, ano. Diretso lang sa pagsuporta. Huwag niyo na rin kalimutan mag-like, mag-follow, mag-comment, mag-share na ating mga videos para lumagana pa yung ating mga legacy. Legacy kumbaga, no. So, ayun lang naman, gusto ko lang maipakita sa inyo yung magandang mga lugar dito sa di lang sa Laguna, sa Batangas, sa buong Pilipinas na hangga't kaya ko, no, hangga't kaya ng budget natin. At ayun lang. See you na lang sa next episode. Ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Angela Piling Vlogger. So, yan. Rad out. Rad out. Rad out. Yan.